Isang magandang hapon po sa inyong lahat, SCB Tribes, at sa ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, Pastor Hasmin, at sa lahat ng mga manonood at manonood pa sa SCB live streaming nito, isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Ako po muli narito upang ipagpatuloy po ang ating pong topic about God's presence to intimacy is our priority. So sa ating pong napag-aralan na salita ng Diyos ay nais ko pong ating pong i-recap o ibalik tanaw yung pong ating pong mga naunang napag-usapan. At nais ko pong dalhin kayo doon sa mga major points and sub-points na ating pong napag-aralan. So God's presence to intimacy is our top priority. So how does the presence of God can transform people's lives? So ating pong napag-aralan why the presence of God should be our top priority to intimacy. So una po, the point number 1, perfect environment of man, it is the Garden of Eden. Ito po yung garden ng Panginoon. At dito po inilagay ang tao after na siya po imalikha ng Diyos. So inihanda mo na po ng Diyos ang isang perfecto natural na environment na kung saan masustain ang isang kalidad ng buhay ng tao na walang iba po kundi itong Garden of Eden. And under po nito, the perfect environment of man, Garden of Eden. So man was created for God's glory. God made in the environment of His glory. And letter B, man was both created and made from the person, power and plans and presence of God. So God prepared a perfect environment where man can live into the fullest, fruitful, and live with unbroken fellowship with Him. And letter D po, tragically, human beings' existence in glory or the presence of God did not last. So mankind fell short of God's glory. And letter E, God provided a way for us to be restored to Him and His glory through redemptive works and resurrection power of Jesus Christ. Next, number 2 po, sa point number 2 natin po nag-usapan, pursue God alone to build intimacy. So atin po nakita rito kung paano po i-demonstrate ni Moses ang isang panalangin na kung saan ay magsisecure sa kanyang buhay at sa bansang Israel na talagang sila ay pangunahan ng presensya ng Diyos sa kanilang paglalakbay upang angkinin ang pinangako ng Panginoon na promised land. So sinabi po niya sa kanya pong panalangin sa Panginoon, if your presence does not go with us, do not bring us from here. Amen. At sinabi rin po naman, sa buhay naman po ni King David, sa kanya pong nais na talagang maranasan sa harapan ng Panginoon, ay pinakita niya ang higit na pinakamahalaga na kanyang kailangan sa kanya pong pamumuhay dito sa lupa. So dito po sa Psalms 27 verse 4, na sinabi niya, one thing I have desire all the days of my life to behold the beauty of the Lord and inquire in His temple. One thing I have desire. Ibig sabihin po, higit sa lahat ng pinakamataas na pangailangan ng tao, ay ito po yung pinakita ni David para sa kanya na higit na kanyang gustong maranasan sa kanyang pamumuhay sa lahat ng panahon ng kanyang buhay dito sa mundo. At sinabi din po ng Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me. So, ganyan din po ang nangyari in the New Testament, sa buhay naman po ni Mary, na kung saan ay pinili niya ang pinakamahalagang bagay ang maupo sa paanan o sa presensya ng ating Panginoon Jesus. Kaya naman, sinabi ng Panginoon sa kanya, sinabi po sa mga taong na nandoon sa panahon, na kanila pong kasama sa tahanan po ni Martha, Luke chapter 10 verse 42, but one thing is needed, and Mary has chosen that the good part which will not be taken away from here. And letter A is pursue God alone to build intimacy. Letter A, intimacy with God draws us to the original desire of God, which is for man to dwell in Him. Intimacy with God draws us to the original desire of God, which is for man to dwell in Him. So doon po sa sinabi muli, dito, sa Psalms 27 verse 4,
sa Amplified Version, one thing I have asked the Lord, that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord, in His presence all the days of my life, to gaze upon the beauty or the delightful loveliness and majestic grandeur of the Lord, and to meditate in His temple. Next, dito po sa Psalms 84 verse 10, sabi ng New Living Translation, a single day in your court is better than 1,000 anywhere else. I would rather be a gatekeeper in the house of my God than live the good life in the homes of the wicked. So dito po makita po natin, ano po yung word na kung saan ay talagang ang tao po ay meron siyang instinct sa kanya pong katauhan na kanyang hinahanap kung saan talaga siya originally na dapat gumalaw, kumilos sa kanya pamuhay. It is to dwell in the presence of our God. At atin din po napag-usapan, kami po, nasabi nga po ni Dr. Tondi Bakari, prosperity is not about all money, it is about the presence of God. At ang katotohanan na dapat natin pong laging mapagbulay-bulayan, so God's original desire is to have a broken fellowship with man. So dito po ay napakailalim sa ating pong na-discuss, yung Garden of Eden. Dito po ay makita natin yung unang pinakita ng Diyos na kanyang desire na talagang ang tao ay gusto niyang makasama from the beginning, na kung saan po ito yung pinaka-perfecto na atmosphere o environment na inihanda niya sa tao. At ganyan din po, alam natin nagkasala ang tao, gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao sa kabila ng pagkakasala ay patuloy na magkaroon ng connection sa Kanya. Nagpagawa siya ng altar, then after po the altar is yung tabernacle in the wilderness. Ano po? Ito po yung panahon na kung saan ay ang mga Hebreyo o Israelita ay isa ng bansa na pinalaya ng Panginoon, inalis ng Panginoon sa bansang Egypt upang kailang tahakin naman ang pinangako ng Panginoon na lupain na kanyang sinabi kay Abraham na ito ay kanya pong pamana sa kanyang bayang Israel. At sa kanilang pong paglalakbay ay sinamahan sila ng Panginoon sa pamamagitan po ng pinagawa niya kay Moses at tinatawag na tabernacle. So the tabernacle in the wilderness, reminder po na ang Diyos ay kanila pong lagi nilang kasama. And then after the tabernacle po, pumasok naman po yung panahon ng templo. Na kung saan ang bansang Israel isa ng ganap na bansa na walang ibang pinakapuso at sentro kundi ang templo na tirahan ng presensya ng Panginoon. At ang Diyos ay nananahan po sa kanilang kalagitnaan. Then after the temple po, dumating po yung panahon ng New Testament at sa kapanahon na po natin, yung pong church ng ating pong Panginoon Jesus. Ang church po ng ating Panginoon Jesus na kung saan kanya pong tinalayo according sa kanya pong pattern, na kung saan ito po ay isang dahilan na merong special na lugar ang Diyos dito sa lupa, walang iba kundi ang kanyang church. Ang kanyang church na kung saan ay nag-build at lumago in the stature of Bethel, na tinatawag po nating house of God, na ibig sabihin ay tirahan ng presensya ng ating pong Panginoon. At akin din po nakita mula sa salita po ng Panginoon sa panahon po ng eternity o pangwala hanggan. Makita po natin na ang ating po pinaka-final destination ay walang iba kundi ang Diyos mismo, ang kanyang presensya. Kaya po sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then we will be with the Lord forever. And letter B, under po nitong ating pong pinaka-main pointers number 2, pursue God alone to build intimacy. Letter B, intimacy with God, demonstrate hunger and thirst for Him. Intimacy with God, demonstrate hunger and thirst for Him. So sinabi po dito sa Psalm 63 verse 1 to 6. Babasahin ko po sa inyo. So you, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I praise you as long as I live. And in your name, I will lift up
my hands. I will be fully satisfied as with the riches of foods, with singing lips, my mouth will praise you. On my bed, I remember you, I think of you through the watches of the night. So pagpakita po, ano po ng pagiging passionate sa Lord or yung malalim na pagkagutom at pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. Ang sabi rin po ng Psalms 42 verse 1 to 2, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for living God, when then I go and meet with God. So God does not allow full manifestations of the Spirit unless someone has an intense spiritual hunger and thirst for His presence. So kung gusto natin pong maranasan ang lubusan na pagpuspos ng Espiritu o ng presensya ng Diyos sa buhay po natin, ito'y nakadepende sa kung ano ang pinapakita natin na level o degree ng ating pong pagkauhaw at pagkagutom sa Kanya o sa presensya ng Diyos. So atin din po na pag-usapan nakaraan, desiring God alone is a product of being passionate with Him. Desiring God alone is a product of being passionate with Him. Kaya po ang sabi ng Psalm 73, verses 25 to 28, whom have I in heaven but you? Ang sabi po rin ng salmista, sa langit, kung ako'y papipiliin, wala akong higit na papipiliin, kundi ikaw. And there is nothing on earth that I desire beside you, maging dito sa lupa. Ang sabi po ritong salmista, wala rin akong higit na pipiliin kundi ikaw, Panginoon. So my flesh and my heart may fail, but God is the strength. But God is the strength of my heart and my portion forever. Praise God. Isa pong napakataas na uri po ng inheritance na meron tayo through the open heavens, na walang iba kundi ang Panginoon ay ating kalakasan at ang Panginoon ang siyang buhay at bahagi ng ating buhay magpakailanman. But God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, it is good to be near God. Amen? So sa pagkakataong ito, napakahalaga po ng ating pagdedesisyon kung ano ang gusto nating marating ng ating pong ugnayan sa Kanya o relasyon sa Kanya. Sa taong 2023, anong level ng relasyon ang gusto mong marating o mangyari sa iyo? Ito ba yung sinasabi po rito? Ang sabi ng salmista na isang desisyon na magbibigay ng paglago sa kanyang relasyon sa Diyos o pagiging malapit sa Panginoon. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell all your works. Hallelujah. At dito po tayo magsisimula ng ating pong part 3. So the following are benefits of being passionate with God through hunger and thirst for Him. Ano nga ba yung benepisyo na ating maranasan sa magitan ng ating masidhi, malalim na pagnanasa sa Diyos sa magitan ng ating gutom at uhaw sa Kanya? Ang sabi po dito, hunger and thirst for God keeps us from familiarity and being lukewarm. It makes us serve God with joyfulness, gladness, and zealousness. Kaya po, ito po yung isang gusto ng Panginoon sa atin, na makita po niya sa ating pong patuloy at tumatagal na paglilingkod sa Kanya. Na tayo po'y manatiling naglilingkod ng merong kasayahan, kasiyahan, kagalakan, at isang marugdog na paglilingkod sa Kanya. But kung ang familiarity po ay nasa atin, hindi na po natin ito magagawang ipakita sa Panginoon. At ang tangi pong makagagawa nito na isa pong
dimension sa buhay po natin na dapat ay mapanatili natin as a good motivation is our hunger and thirst for God. Next po, nakatotohanan na makita po natin about dito po sa pagiging gutom at uhaw sa Diyos. Hunger and thirst for God protects us from being trapped and bound by religious spirit. Hunger and thirst for God protects us from being trapped and bound by religious spirit. Ito po yung isa sa dapat nating mabantayan as a church, leaders of pastors, members, o minister na nililingkod sa Panginoon, na huwag tayong matrap at magapos ng spirit of religion. So, sapagkat kung atin pong makikita kung ano yung nagagawa nitong damage sa buhay ng mga mananampalataya. At ito po yung ating pong pag-uusapan ngayon. So without continuous operation and revelations of the presence of God, we will become like an old wineskin and religious. Without continuous operation and revelations of the presence of God, we will become like an old wineskin and religious. So ito po yung totoo na ating pong makikita na sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang church leader o ng church, na kapag wala na yung tuloy-tuloy na kapahayagan ng Diyos o ng kanyang presensya, tayo ay matutulad na doon sa old wineskin at magiging tradisyon, obligasyon, o maging religious na lang yung ating function na ating pong ginagawa sa harapan ng ating Diyos. So ito rin po yung isang ating pong bantayan na magagawa ng religious spirit or attitude. Religious spirit or attitude hinders the manifestation of God's presence. Religious attitude or spirit hinders the manifestations of God's presence. So hindi lamang po ang magiging pinaka-virus or damage na magagawa sa atin ng spirit of religious ay maging old wineskin o maging magapos tayo in the spirit of religion, kundi itong religious spirit ay makakahadlang po sa kapahayagan ng presensya ng Diyos. Magpapahayag ng presensya ng Diyos. So if the presence of God is absent in the church, there is no progress. Even individual, believer, na kapag wala yung presensya ng Diyos, yung operasyon ng presensya ng Diyos sa buhay natin, walang buhay, walang progress, walang pagbabago. So ito po ay ipinakita na sa atin dito po sa salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 3 verse 1. Ang sabi po dito, the 1 Samuel 3:1, it says, "Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare those days. There was no frequent vision." So ito po yung isang isang malungkot na senaryo ng isang church, ng isang pastor na naglilingkod sa Diyos. Ang nasabi po rito ay wala ng salita ng Diyos na naranasang dumarating. Wala ng first word, wala ng now word, wala ng vision. So ang ibig sabihin ito, kung wala ng now word, proceeding word, wala ng vision, ibig sabihin, ay wala na yung pagkilos ng presensya ng Diyos. Na tulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, na kung wala na yung presensya ng Diyos, wala nang progress. Sa buhay ng isang church. Ito po yung ating pong sinasabi na sa ating katuruan, na CB na ito ay doon na sa kalagayan na dying priesthood. Yung sitwasyon ng pastor o
o ng church ay talaga pong naandun na sa tinatawag nating religyoso na. Naandun nagpe-perform ng mga ministry in the name of God with a good intention, pero wala na yung pagkilos ng presensya ng Diyos. At ito po yung isa sa makita nating halimbawa at warning sa atin in the Old Testament, na kapag ang presensya ng Diyos ay nawala na, or yung church ay natawag nating ikabud, lumayo na ang kaluwalhatian ng Diyos. So, walang breakthrough, wala na pong progress. Wala nang masasabi nating buhay. Ano po? At kung ganito na po yung kalagayan ng church, ay masabi po natin ito na ay bagsak na ang iglesyang ito. Ang mga mananampalataya sa pinapangunahan ng isang pastor. At makita po natin na sa biyaya ng Diyos, ay meron siyang kaparaanan na kung saan ay yung church ay talagang ma-prevent sa ganito pong sitwasyon. Yung pong ang church ay ma-restore muli, doon sa kanyang paghanap sa presensya ng Diyos. Through the genuine repentance na talagang makabalik sa Panginoon. Na pinakita po sa atin ng Revelation chapter 3 verse 20. Na ito pong church na kung saan ay ang Panginoong Jesus ay wala na doon sa loob. Kundi nasa labas na. Church, in the name of God, pero ang Panginoon, wala na doon sa loob. Kaya po yung sinabi ng Revelation 3:20, narito ako nakatayo at tumutuktok na ang sino mang duminig at magbukas ng pintuan, ako ay papasok at kami kakaing magkasalo. So, merong pag-asa kapag yung isang church o yung isang mananampalataya ay dumating sa puntos na nagkaroon ng karanasan na tinatawag nating spiritual inclination o pagbagsak o na-trap o nagapos ng spirit of religion. Na doon na yung pong panibagong pagkakataon na binibigay na pa yung restoration process. Na lumapit sa Lord with a genuine repentance at hayaan ang paghahari ng Diyos at muling magkaroon ng malapitang ugnayan sa Kanya. At yung pong invitations ng Lord from Revelation 3:20, siya po yung nagbigay ng matinding invitation na kami ay kakaing magkasalo. So, speak about supernatural intimacy, na yung kanyang ipaparanas sa mga anak niya o sa church na nagnanais na talagang maging malapit sa Kanya o mamuhay sa ilalim ng Kanyang presensya. So, makita rin po natin in the book of Acts, meron din pong isang church na kung saan sa matagal na panahon ay natali sila ng spirit of religiosity. Naging ritual, naging tradisyonal yung kalang ginagawa sa harapan po ng Panginoon. So sa Acts 19 verses 1 to 4, ito po ang sabi dito. Sa Acts 19 verses 1 to 4, and it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" So, nung kanya pong matakbuhan, itong Church of Ephesus, ang sabi po dito ay si Apollos ay nasa Corinto na. Ayon po sa kasaysayan ay si Apollos ay naging pastor din ng Church of Ephesus dito. Kaya lang, umalis din dito si Apollos. So, ang Church of Ephesus po ay tinayo
ng mga followers ni John. At nung sila po yung matagpuan ni Paul, meron po siyang ginawa na pag-a-assess sa kanila na kung ano ba talaga yung kondisyon ng church na ito. So sabi po dito, sabi po patuloy na pagbasa, where he found some disciple and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believe? So the spiritual diagnostic question ay nagpakita po kung ano yung spiritual na kalagayan o kondisyon ng church na ito ng Ephesus, unang Ephesian church. So sumagot po sila, sabi ito, and they said, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So yun po yung kanilang sagot. Hindi namin narinig na meron palang tungkol sa banal na spirito. So according po sa history na ang church na ito, sa atin din po pag-aaral sa CBI, more or less 25-30 years na nag-exist as a church. Can you imagine 30 years or 35 years na nag-exist yung church? Na meron na palang ginagawang pagkilos ang Diyos, ang Panginoon, hindi pa alam na sila ay natali po dito sa isang patruan na sa panahon na ito ay ibinigay ng Panginoon is accurate at ito yung kailangan ng tao, but ang masakit po dito ay natali sila sa katuruang ito na hindi na nila nakita at nalaman na meron palang panibagong ginagawa si Lord outside their church. Kaya sabi po dito, and he said, sabi po ni Paul, into what then were you baptized? They said. So into just baptism, and Paul said, John baptized with baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. So, ito po yung malungkot na kalagayan po ng Vision Church na matagpuan ni Paul. Very left behind sila, na talagang huling-huli na sila sa yung ginagawa ng Diyos. So sila po ay naandong pa rin sa katuruan, sa galaw ng baptism ni John, which is the gospel of repentance. Samantalang meron ng Jesus, meron ng Holy Spirit na pagkilos, hindi nila alam. Kaya naman po, hindi nakataka-taka na nung matagpuan ni Paul, ang church na ito, 25 years or 30 years na nag-exist, to 12 na yung membro, wala na yung pastor. So sino tatagal na pastor? Kung walang progress, kung wala ng buhay na gumagalaw sa kabuuan ng iglesyang ito. So ganito po makita natin kung ano yung nagagawa, yung spirit of religiosity. So pag na-vow ng spirit of religion, ang isang mananampalataya isang church, automatically, wala na hong maranasan na progress. At dito po, makita ho natin na kapag ganito na yung kalagayan ng church o ng pastor, ng leaders member, na wala nang naranasan na paggalaw ng presensya ng Panginoon, dapat ay maging aware na tayo. Ano po? Kapagkat malakas po yung virus ng spirit of religiosity upang kainin yung sistema ng pamumuhay corporate individually ng mga mananampalataya. So, ang nakita ko po dito, leaders without revelations from God and consistent spiritual upgrading for their ministries will become irrelevant. So leaders without revelations from God and consistent spiritual upgrading for their ministries will become irrelevant. Kaya po, yung pong spirit of religion, ito po ay maging sa panahon natin, ito po yung rampan na kumikilos. Kaya po, sa ating pong CB ay
lumalabas na term o katuruan ng ating spiritual mentor na may mga leaders na wala nang ang ibubuga, buga pa ng buga. Ibig sabihin, maaring nagiging obligasyon na lang, tradisyon na lang, ritual na lang yung ganyang ginagawa na sinasabing paglilingkod sa Diyos. And because of the pride, ayaw makinig. Gusto lang laging magsalita. So, sa ating pakikinig, doon tayo mas natututo. At sa ating pagkukunik na kung saan ay magbibigay sa atin ng kapakinabangan na ma-upgrade ang ating spiritual stature ay maiingatan ang ating sarili, mapiprevent yung spirit of religiosity na kumilos sa ating paglilingkod. Sa ating buhay, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya po, dito po ang isang truth, na makita ko sa senaryong ito, nangyari din po dito sa Ephesian Church before na matagpuan ni Paul. Leaders without revelations from God and consistent spiritual upgrading for their ministries will become irrelevant. Ito rin po yung hinarap ng ating Panginoong Hesus. Sa kanya pong pangaral, nung siya narito sa lupa, ang kanyang mga komentarista, yung mga nagkikriticize sa kanya, hindi naman yung sinners, kundi yung mga religious leaders. Kasi ang katotohanan, hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan kung ano yung pinapangaral ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi because of the spirit of religion, mas niyakap nila yung katuruan na kalang ginawa na naging tradisyon nila kaysa panindigan ang katotohanan ng salita ng Diyos. So sabi mo dito sa Mark 7 verse 6 to 8, He answered and said to them, Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, These people honors me with their lips, but their heart is far from me. Nangyayari ba yan ngayon? Yes. Maaring, nga po, nandun na yung pagpupuri, nandun yung pag-honor sa Diyos, sa kanilang labi, ngunit malayo na yung puso sa Diyos. Yung bang mai-practice nila after Sunday, Sunday after Sunday, yung kanilang religious activity o kanilang nakasanayan na obligasyon. And in vain, sabi po ito, they worship me, sabi ni Jesus, teaching us the doctrines, the commandments of men. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men. So the washing of pitchers and cups and many other such things you do. So dito po ay tahasan na sinabi ni Jesus at nirebuke ni Jesus. Itong mga religious leader na kanilang sinet aside yung talagang salita ng Diyos. Na sila po yung eksperto sa salita ng Diyos. The Pharisees, the scribes. Kumbaga sila yung sa panahon natin mga nag-masteral doctorate in the Bible school, the seminary. Pero ang masakit na katuhanan ay kanilang sinet aside yung salita ng Diyos. Yung katotohanan ng salita ng Diyos, may practice lamang yung kalang tradition. It is the religion. So, ang isa pong pinakita ni Jesus dito, kapag yung religious spirit, ay nasa isang tao na nasa isang leader. Ano po yung umiiral according doon sa prophecy ni Isaiah, na sinabi ng Panginoon Jesus, you hypocrites, kayong mga mapagpaimbabaw. Nandun yung form of godliness, sabi po ng Timothy, pero wala naman yung power, wala yung totoong pamumuhay, karanasan sa paglakad sa kabanalan at katwiran sa harapan ng Diyos. Kaya po, ang sabi dito sa ating pong nag-usapang ito, not having strong foundation in sound doctrine
and lack in revealed knowledge with just leaders to deception and distraction. Not having a strong foundation in sound doctrines and lack in revealed knowledge with just leaders to deception and distraction. Kaya po napakahalaga na tayo ay merong tinatanggap na healthy biblical doctrines or sound doctrine. That's why we need the upgrading and updating of our spiritual stature, our spiritual life, sa magitan ng ating kinikilalang spiritual mentor or spiritual father. At ganun din sa ating pagnanais na makatanggap tayo ng first word, now word. Ano po, mula sa Panginoon. So, sa magitan nito ay naiingatan tayo doon sa deception and distraction or spiritual inclination. Ano po? So, religiosity causes us to be blind about the things of God and everything concerning Him. Ito po ang isa rin po natin dapat bantayan. Ano po, na kapag ka pumasok na o na-bound ang isang mananampataya, leader ng spirit of religion, nagiging bulag sa katotohanan, sa mga bagay mula sa Diyos at lahat ng patungkol sa Panginoon, patungkol sa langit. Mga bagay patungkol sa kalangitan, nagiging bulag ang isang tao. So, sa isa pong encounter ni Jesus, sa isang tao na pinakamataas, impluensyadong tao sa panahon po niya, si Nicodemus, the high priest. Kumbaga, sabi natin siya yung pinaka-ministerial head, pinaka-senior pastor. Matalino. But, doon sa kanyang paglapit sa Panginoon, sa pag-uusap, patungkol sa kapanganakan sa kaharian ng Diyos, kapanganakan sa Espiritu, ay hindi niya ito maunawaan. So, ganito po sabi ito sa John 3, verse 8 to 12. The wind blows where it wishes, and you hear it sound. But you do not know where it comes from or where it goes. So, si Jesus po'y gumamit na ng isang physical na ilustrasyon, halimbawa, kay Nicodemo, para maintindihan niya yung kapanganakan sa Espiritu. Ang sinasabi po dito ni Jesus ay, bagamat hindi mo nakikita yung hangin, pero totoo yung hangin kasi naramdaman mo. Narinig mo yung sounds ng hangin. Totoo yung hangin, bagamat hindi mo nakikita. So, ang emphasize po ni Jesus dito, ganun din ang ipinanganak sa Espiritu. Bagamat hindi mo nakikita, ito'y totoong totoo. So, it is with everyone who is born of the Spirit. Pero anong naging response po dito ni Nicodemus? So, sabi po doon, Nicodemus said to him, how can these things be? Imagine ito yung sagot ng isang matalino na religious leader. Ano po? Paano ito mangyayari? So Jesus answered him, are you the teachers of Israel? And yet you do not understand these things. Kumbaga sa terminology natin yun, Nicodemo, pambihira naman. Ikaw pa naman yung senior pastor ng napakalaking church. Ikaw pa naman yung nangunguna sa mga pastor. Hindi mo naintindihan yung mga bagay na ito. Hello? So, sabi po ito, truly, truly I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen, but you do not receive our testimony. So, if I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? So, sinabi po ni Jesus dito sa religious leader Nicodemo, sinasabi ko sa iyo, ang pinapaliwanag ko sa iyo ay yung mga bagay dito sa lupa. Pero hindi mo maintindihan. Yung pa kayang mga bagay na panglangit ang sabihin ko sa iyo, maunawaan mo kaya? So, sa tagpo pong ito, ano pong pinapakita sa atin ng biblical
truth na ito na senaryo sa pakipag-usap ni Nicodemo sa ating Panginoon Jesus, the religious leader. Kapag ka na-trap, na-bound ng spirit of religion ng isang leader, ang isang mananampalataya, nagiging bulag sa mga bagay mula sa Diyos. Mga bagay tungkol sa Diyos. Mga espiritual na katotohanan hindi mo maintindihan. So ito po yung natawag nating kamandag ng reliyon na talagang bubulag sa isang tao. Kaya kahit gaano kaganda yung pinapakita mong uri ng buhay mula sa Panginoon, kapag ka ang isang tao ay naging bulag sa salita ng Diyos, hindi niya ito papansin. Kaya po, ang ating pong preventive measure dito, yung magkaroon tayo ng assessment sa sarili natin. Na ano ba yung ating pagkilos, ang ating paggalaw ngayon sa sinasabi nating pagsunod sa Panginoon? Baka obligasyon na lang, ritual, tradisyon. So kapag ito po yung nakikita natin na nangyayari ay ito po ay nasa kalagayan na ng pagiging religyoso. So sabi po ni Gregory S. Paul, isang American scientist researchers, on the whole, any given generation tends to retain its level of religiosity throughout life. Ulitin ko po. On the whole, any given generation tends to retain its level of religiosity throughout life. Kaya po, hindi po natatapos yung pong pagkilos ng spirit of religiosity, spirit of religion, na ito ay pasalin-salin, generation after generation. Kaya po, ang katotohanan sa panahon natin ngayon, kahit sabihin natin full gospel church, minsan nagagamit lang natin yung term na tradition church, pero ito ay isa ng church na kung saan ay bondage of the spirit of religion. So, ito po rin natin isa pong dapat bantayan, as a ministers, as a church, as a member, as a Christian. Religious thoughts hinder us to believe in the supernatural move of God. So, dito po sa Luke chapter 1, verse 18 to 20. Makita naman po natin, isang lingkod ng Diyos, isang pastor, na pangalan ay Zacarias. Ito po sabi ito sa Luke 1, 18 to 20. And Zacarias said to the angel, how shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in years. Kasi ang pinaka-senaryo po dito, ang pinaka-senaryo po dito ay, ito pong si Zacarias ay tumanggap po ng mabuting balita mula sa Panginoon. Through Angel Gabriel na tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin na magkaroon sila ng anak. At ang kalagayan po ni Zacarias ay isa na siyang matanda. At gayon din ang kanyang asawa, matanda na rin. At baog pa. Pero dahil sa kabutihan, biyaya ng Diyos na may kinalaman sa layan na pinagkalooban sila ng anak. So ito po yung mabuting balita na hinala ni Angel Gabriel dito kay Zacarias. So si Zacarias po ay, kung titingnan natin sa kanyang qualification, talagang faithful siya sa kanyang ginagawa. Kumbaga sabi nga po sa ating pinag-usapan sa CBI, talagang qualified na maging ministerial head. Kaya lang, dumakad yung panahon na doon sa kanyang paglilingkod ay naging ritual, naging traditional, naging obligasyon na lang yung kanyang ginagawa. Anong ibig sabihin? Nakain na po siya ng spirit of religion. And then, ang sabi po dito ni Gabriel, and the angel answered and said to him, I am Gabriel,
who stands in the presence of God and was sent to speak to you and bring you this glad tidings. So ano po yung word na ito? Ini-emphasize dito ni Angel Gabriel na hindi ka pa ba naniniwala? Bakit ayaw mong maniwala? Ako na ito si Gabriel. Yung laging nakatayo sa presensya ng Panginoon. Bakit ayaw mong maniwala? So sinasabi ko sa iyo. Pagpatuloy po natin magbasa. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place. So ito po yung consequence na kapag hindi naniwala sa pagkilos ng Diyos sa kanyang gagawin ay nagiging isang pipe. But behold, you will be mute and not able to speak until the days things take place, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. So doon sa pananaw ng tao na imposible, matanda na ako, sabi po ni Zakaria, kakasay matanda na rin, then baog pa, then ito, magkakaroon ng anak. Samantala nagpipray sila na magkaroon ng anak. Kaya po yun, isa sa hindi maintindihan sa atin ng Panginoon. Na tayo ay nagpipray, isang bagay na gusto natin hingin sa Kanya, hiningi natin sa Kanya, pag tinugon naman, parang hindi tayo maniwala. Like Zacarias. Why? Because of the religious thought. Religious thought hinders us to believe in the supernatural move of God. It's just to say that many believers, ministers, and churches today are only having an appearance of holiness and godliness, but the truth is the presence of God was no longer dwelling on them. Ulitin ko po. It's just to say that many believers, ministers, and churches today are only having an appearance of holiness and godliness, but the truth is the presence of God was no longer dwelling on them. Yes, God is everywhere or omnipresent. Diba? Ito po yung madalas na dahilan din ng maraming tao kapag ini-invite mo na sumama sa corporate worship. Pastor, kahit naman hindi nyo ako kasama dyan sa lugar, sa church, pwede naman ako dito sa bahay. Pwede naman ako sa silong ng mangga na sumamba. So yung mga taong ayaw ng responsibility na makipag-unite, sama-sama pagsama, yan ang madalas na sabihin. But the reality is, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. He is the omnipresent God. But He doesn't manifest His presence everywhere. He does not manifest His presence everywhere. Hindi siya po, hindi po na ahayag yung matinding kilos ng kanyang presensya sa man lugar. So the absence of God's presence, the absence of God's presence in your existence means a miserable and meaningless life. The absence of God's presence in your existence means a miserable and meaningless life. Kaya sabi po ng John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Hallelujah. So hunger and thirst for God will give us spiritual stamina to wait on Him and to embrace His presence strongly. So nakita po natin kung ano yung benepisyo. Why the hunger and thirst for God is a good and best motivation sa atin. Dahil naiingatan tayo, na tayo ay matrap, mabound in the spirit of religion. At ganun din po, yung hunger and thirst for God ay magbibigay sa atin ng spiritual na lakas, stamina, na
talagang magawa na maghintay sa Panginoon. Hanapin natin ang mukha ng Panginoon. And to embrace His presence strongly. So ito po yung sabi dito sa Isaiah 40 verses 28 to 31. Isaiah 40 verses 28 to 31. Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. His understanding is unsearchable. He gives us power to the faint. He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. So dito po pinakita na ng Diyos yung kung ano yung kanyang nature. Nagpakilala siya. Ano po? At sabi po dito, siya yung nagbibigay po, ng lakas, ng kapangyarihan sa mga nanghihina. At nagpapalakas, nagbibigay ng patuloy na kalakasan. And to him who has no might, He increases strength. Even youth shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord, shall renew their strength. So ito po pala yung susi. Sa panahon na naranasan natin, na tila ba tayo nanghihina at lulupay-pay. Ano po? But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, in our experience, ng ating encounter with the presence of God, nagtataglay tayo ng isang panibagong lakas. But ang tanong, madali ba na hanapin ang mukha ng Diyos? Madali bang maghintay sa Panginoon? Ang paghihintay ay, ano po, hindi nakadepende doon sa tao naghihintay. Ang oras ng success sa kanyang inaasam o ina-expect na mangyari. So, ibig sabihin po ay, sa paghintay ay napakahirap nitong gawin. Kung wala kang hunger and thirst for God, it is difficult to wait on Him or to wait God. Yan po yung realidad. Na kung sa isang leader, isang church leader, isang mananampalataya, kung wala kang hunger and thirst for God, hindi ka passionate sa Lord, mahirap maghintay sa Panginoon. So this hunger draws you to the presence of God. Ito yung magbibigay sa iyo ng espiritual na pataglakas na hanapin mo siya at manatili sa kanyang presensya. Ano po? Wala pong higit na progresibong buhay at produktibong buhay sa journey ng isang mananampalataya sa mundong ito, kundi ang kanyang maranasan ang makatagpo at manahan sa presensya ng Diyos. So, pursue God alone to build intimacy. Let us see. Intimacy with God is a driving force to intensify the presence of God through prayer and worship. So gusto natin na maranasan at talagang nandyan yung manifested presence of God. Kung siya yung manifested presence of God ay yung talagang ramdam mo, totoong-totoo na siya ay naandyan kumikilos. Ano po? So, paano ba nangyari yun? So, yung ating access upang mapasok natin ang presensya ng Diyos at mapag-alap pa ito is to our prayer and through worship. Ano po? So, dito po sa pinakita ng Exodus 33 verse 9 to 11. So, kapag ka po ang presensya ng Diyos o kalwalatian ng Diyos ay bumababa sa tabernacle, ano po yung response ng masang Israel? Ni Moses ang magpakumbaba, ang sumamba sa ating Panginoon. So sabi po dito sa Exodus 33 verse 9 to 11, and it came
to pass, when Moses entered the tabernacle, that the pillar of cloud descended and stood at the door of the tabernacle. And the Lord talked with Moses. And all the people saw the pillar of cloud standing at the tabernacle door. And all the people rose and worshipped its man in his tent door. So the Lord spoke to Moses face to face. Ibig sabihin po ito, the closeness ni Moses sa Diyos. As a man speaks to his friend, and he would return to the camp. But his servant, Joshua, the son of Nun, a young man, did not depart from the tabernacle. So, ini-enjoy ni Joshua yung presensya ng Diyos. Amen? Ni-immerse ni Joshua yung kanyang sarili sa presensya ng Diyos. So, dito po, every time na yung kaluwalhatian, yung presensya ng Diyos, bumababa sa tabernacle, walang ibang response ang mga tao, kundi ang sambahin ang Panginoon. That is the power of the true worship. Na-intensify. Nakakapag-pray tayo once na tayo po'y nasa loob ng presensya ng Panginoon. At yung totoo na vocabulary ng panalangin, masasabi natin, talagang ito ay lalabas sa atin once na tayo ay naandun sa presensya ng Panginoon. At mas masarap manalangin na ikaw ay naandun sa presensya ng Panginoon. Dahil yung totoong kailangan ng iyong puso, tinahanap ng iyong puso, ay nasasabi mo sa Panginoon. Ano po? So another verse po dito sa Acts chapter 4, verse 23 to 31. Na kung paano in-intensify, paano pinalakas po, ang pagkilos po ng presensya ng Diyos by the power of prayer. Ang sabi po ng Acts chapter 4, verse 23 to 31, basahin ko po sa inyo. And being let go, and they went to their own companions and reported all that the chief priests and the elders had said to them. Ito po ay si Peter and John. Nung sila ay makulong. Pinakulong ng religious leader, yung government leaders, nagkaroon ng kutsabahan. So, naikulong itong dalawa. Pero pinalabas din. At nung sila po lumabas, si Peter and John ay ang unang-una po nilang pinuntahan ay yung mga kapatiran. Nagtitipos sa isang bahay. Sabi po ito, so when they heard that they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nation reign and the people plot vain things? So the kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. So for truly against you, holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on the threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word by stretching out your hands to heal, and that sign and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Hallelujah. So sa nagkakaisa pong panalangin ng mga mananampalataya, nakasama po ni Peter and John ay kumilos ang Espiritu ng Diyos.
ang presensya ng Panginoon, ang sabi po dito, sa kanilang pag-pray, yung lugar na kanilang pinagtitipunan ay nagkaroon ng pag-shake because of the presence, the power of the Holy Spirit. And they were all filled with the Holy Spirit. At dito po ay nagkaroon sila ng tapang ng uling ipangaral sa ita ng Diyos. So, sa operations of the presence of God, na kung saan tayo ay carrier ng kanyang salita, hindi po pwedeng pigilan ang ating pong pangangaral, pagtuturo ng kanyang salita. They spoke the word of God with boldness. Kaya po sabi po ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Why? So prayer and worship are the fuel of our intimacy with God. It connects our hearts always to the presence of God. Ulitin ko po, prayer and worship are the fuel of our intimacy with God. It connects our hearts always to the presence of God. Worship causes God to reveal and manifest His presence. Without prayer, there is no true intimacy with God. So the manifested presence of God doesn't manifest everywhere because He generally manifests. It's only when. So kailan nga ba? Lubos na makikita natin, maranasan natin ang pagkilos na presensya ng Diyos. May mangyayari lang ito. He is worship when He is worship in the spirit and truth. He is continually honored. He is continually honored. Next, the Holy Spirit is acknowledged, honored, and allowed to move freely. Hallelujah. So through that, ano po, makikita natin na talagang ma-intensifying ano po, ang pagkilos ng presensya ng Diyos. When He is worshiped in the Spirit and truth, He is continually honored, the Holy Spirit is acknowledged, honored, allowed to move freely. Ang sabi po ni Dr. Jordan David, the church must learn to engage the Holy Spirit in intercession, in prayer, so that we know we have the power to prevail no matter what circumstances we can pray through. Next po, sabi rin po niyan, Dr. Jordan David, the church must discover the power of prayer if we are going to attract the Holy Spirit. At sa akin naman po nakita rin po dito na spiritual truth, our deeper communion with the Holy Spirit by word and worship dimension will empower us to intensify the manifested presence of God in our lives. Hallelujah. So letter D po tayo. Intimacy with God demonstrates our spiritual passion that gives us a capacity to grow into Christ likeness. So sabi po dito sa word, Exodus chapter 34 verse 28 to 29. So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. So si Moses po ay na-quarantine sa presensya ng Panginoon. 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drink water, and he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 commandments. Now it was so when Moses came down from Mount Sinai, and the 2 tablets of the testimony were in Moses' hand when he came down from the mountain, that Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. That Moses did not know that the skin of his face shone while he talked with him. So sa kanya pong pag-spend ng time, 40 days and 40 nights, na siya nado sa presensya ng Panginoon. Na po, hindi na mamalayan ni Moses na yung presensya ng Diyos ay sumasa kanya na. Kung sino ang lagi mong nakakausap, ito ay hindi mapapasubalian na yung influence ay maranasan. Na po. So the divine influence, na po, the presence, the glory of God, dala-dala ni Moses pagbaba niya sa Mount Sinai. Isang panibagong antas ng kanyang pagkatao, pagbabago. Dala-dala niya yung presensya ng Panginoon. Yung kaluwalhatian niya ng Panginoon. At hindi lamang po ito pwedeng mangyari kay Moses. At sabi nga po ng Biblia, ang naranasan
ni Moses na presensya ng Diyos, kalwatan, masigit ang ating pong maranasan. Sapagkat yung naranasan ni Moses ay lumilipas. But ang sa pong katuhan, makita po natin, ito yung nagbigay po ng matinding impact po sa buhay niya na siya talaga ay mabago at lalo pang malapit sa Diyos. Sabi po dito sa 2 Corinthians 3:16-18, but whenever a person turns in repentance and faith to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Emancipation from bondage, ibig sabihin, tunay na napalaya, sa pong gapos, true freedom, and we all with unveiled face. Amen. Sa atin, po natanggalan na ng veil, the unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. So, dito po makita ho natin, amen, na kung saan, yung ating encounter sa presensya ng Panginoon, the glory ng Lord, ang sabi po ito, degree by degree. Ano ibig sabihin ito? Inconsistent basis na ating pong encounter with the presence of God, the glory of God, the more na nababago ang ating pong buhay. At lalo po tayong nadidevelop, nag-grow yung image of Christ, the nature of Christ sa buhay po natin. Hallelujah. So, sabi po ito, continually seeing as in a mirror of the glory of the Lord. So, ang pinaka-mirror daw po natin ay walang iba kundi ang presensya, kalawalhatian ng Panginoon. And the more na tumitingin tayo dito, the more na tayo may encounter dito, sabi ito, progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Meron pong progressive na nangyayaring transformation sa atin. Na yung pong ating pong pinaka-maximum maturity, which is the Christ image, the Christ likeness, ay ito po yung ating nararanasan. At posibleng ito yung mangyayari sa atin every time, na ating pong nararanasan ang encounter sa ating Diyos o sa presensya ng Panginoon. So, you must intentionally decrease yourself and let Christ likeness or God's nature increase up to full maturity in your life. Kaya sabi po ni John, dito sa John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. He must increase, but I must decrease. Ano po? So, pag-aralan natin, na talagang ibaba natin sarili. Ang Diyos ang siyamata. Pag-aralan natin na maging zero tayo sa ating sarili at maging number 1 si Jesus sa buhay natin. Praise God. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless, even compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, and I have discarded everything else, counting it all garbage so that I could gain Christ. Aside po ng Romans 8:29, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brethren. He also predestined to be conformed to the image of His Son. Praise God. Ano po? So, intimacy, praise God, intimacy with God demonstrate our spiritual passion that give us a capacity to grow into Christ likeness. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito na binigyan mo kami ng pagkakataon o Diyos na minsan pa amin po maranasan ang matanggap ang isang kapahayagan ng iyong mga salita na magbibigay po sa amin, Panginoon, ng isang panibagong buhay, isang panibagong paglago ng aming pong relasyon, ng aming pong pananampalataya, ng aming pong paglilingkod sa iyo, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ang aming pong posisyon sa iyong harapan na lalo pa kami, O Diyos, na malapit sa iyo, Panginoon. We pray, O God, na panatilihin mo sa aming puso
ang uhat gutom para sa iyo, Panginoon. Sa mga bagay na nagbumula po sa iyo, Panginoon. Upang Lord, sa amin pong pamumuhay bilang iyo pong anak, bilang church, ay amin pong maranasan ang patuloy na pagpapahayag ng iyong presensya o ng iyong sarili sa amin, Panginoon. At dalangin po namin, O Lord, samahan mo kami, na kami, O Lord, ay gumawa at kumilos lamang ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong, Panginoon God, layunin, at ito yung mangyayari kung ang iyong pong presensya ay lagi po, Panginoon God, na amin po maranasan na ito ay amin kasama. At ito po, Panginoon, na yung pangako, ay lalman, hindi mo kami iiwanan, ipababayaan man. Maraming salamat po, Panginoon. Kaya po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, maraming salamat po. At dito po tayo pasamantalang nagtatapos at ating pong ipagpapatuloy. At ito pong ating pong topic nito about God's presence to intimacy. So, maraming salamat po. God bless us all.